Yan guys, so good morning ulit. Small scale trader. So sa video na to, explain ko lang bigyan ko lang ng review yung last trade na tinake ko. Yan. So yun, intro na tayo kagad tapos start na. So yun, nandito tayo ngayon. Bali yan, pakita ko muna yung last trade na tinake ko. Up ako nung una, ito yung partial, 1.9. So almost $2. Tapos, na-hit yung stop loss ko. Ayan, makikita nyo naman dyan. Mamaya explain ko na lang. Tapos bago yan, meron akong isang trade na tinake. Ito talo. Ayan. So, punta na tayo kagad sa trade. Ayan. So, ito yung trade na tinake ko. Guys, ito. Ayan, 20.92 yung total na range na target ko. So, ayan. Mabilis lang kung bakit ko siya tinake. At paano ko siya tinake. Yan. So, sinuwerte tayo rito kasi ito yung nag-trigger dun sa order natin. So, yung low nito, lowest part nito is, yun, makikita mo, 6000. So, supposedly, dapat na-hit na yung stop loss natin, di ba? So, ang nangyari dito is na-trigger yung entry natin, tapos hindi tayo na-trigger sa stop loss. So, na-fill lang yung order, pero hindi na-trigger yung stop loss. So, malamang ang nangyari, mas marami yung buying kaysa sa seller dito sa time na to. So, parang huli tayo sa pila, ganun. Kaya hindi tayo tinamaan. Bigla siyang nag-bounce back agad. So, yun. So, bakit ko siya muna tinake? Doon muna tayo sa bakit ko siya tinake. Alam naman natin na downtrend to. Pero overall na trend natin is uptrend, di ba? Alam naman natin yan. So, uptrend tayo sa mataas na level. So, ito nga yung high, low, high, tas low. Tas nag-expect na tayo ng new high which is magbe-break dito. So, overall is high tayo. Bullish tayo. So, long side ako. Yun nga lang dito kasi sa short term na to, dahil dito sa break of structure na to. Ayan yung high, biglang nag-low, tas high. Hindi siya naka-break dito. Bigla siya nag-drop. So, ngayon, nag-build siya ng stock dito, nagkaroon ng consolidation. Ito yung accumulation. Kasi bakit nagkaroon ng sell stop liquidity, sabay nag-pump, which is, ito yun. Yung break of structure na nakikita nyo. So, expected ko, nababalik dito sa area na to, yung price. So, bakit dito yung napili kong area ng order block? Bakit hindi ito? Ganito siya. Explain ko na maigi. So, ito yung high, ito yung low, tapos ito yung high, tapos ito yung low. So, ibig sabihin, ang unang break of structure na nangyari is ito. Itong area na to. Yan. Hindi nyo siya makikita rito sa 1 hour na time frame, pero makikita nyo siya sa 15 minutes siguro. Ayan, ito siya. Ito yung sinasabi ko. Yan yung unang break ng structure. So, pag break ng structure niya, kita nyo naman, candle close sa taas, diba? Tapos, nag-drop siya para mag-mitigate. Tingnan natin ngayon yung mitigation, diba? 50% almost yan. Ayan o. Halos nasa 50% na siya. So, kinonsider ko na itong lugar, itong area, itong order block na to, na mitigated na. So, yun yung dahilan kung bakit dito ako kumuha ng entry. Okay? So, balik tayo sa 1 hour. Mas mabilis kasi makita. So, yun. Yung entry, syempre, hindi ko na ituturo yan. Kasi, syempre, personal na entry ko yan. So, hindi ko na papaliwanag yan. Basta yun, ang point lang is dito sa order block na to. Dito ako nag-entry. Yun nga lang, syempre, talo tayo rito. Na-trigger yung stop loss natin. Bakit ito muna yung target ko? Kasi nakita ko siya. Andito pa lang yung part. Ito pa lang na part na to. So, previous day, ay ang una kong tinarget. Diba? So, yun, na-trigger siya. Makikita nyo naman sa replay yan na nagising ako parang around dito na. So, hindi ko na naset kagad yan. So yun, na-trigger pa rin naman. So nakuha ko yung first partial natin. Ang naging error ko lang siguro dito kasi downtrend talaga tong market. So in-anticipate ko na kaya ito yung next take profit ko. Itong area na to. Which is makikita nyo naman dito. Kasi
in-anticipate ko na aakyat pa siya kasi meron pang imbalance dito. So yun siguro yung naging mali ko. Yun yung naging error ko. Parang pinredict ko na babalik siya rito bago siya mag-drop. Which is, wala naman talaga kasing nakakaalam. Pero okay lang din naman. Wala namang regret kung bakit natalo ko dyan. Still, risk free pa rin yan kasi up na tayo dyan sa trade na yan. Kung tutuusin nga, dapat dito pa lang talo na ako eh. Sinuwerte lang talaga ako na hindi na-trigger yung stop loss ko. So yun lang yung naging error ko dito. Pero still, okay lang. Still good trade pa rin para sa akin. Recap tayo. Bakit dito yung napili ko? Kasi ito yung nag-mitigate. Itong drop na to, yung nag-mitigate dito sa pump na to. Sinuwerte lang talaga ako rito kung tutusin kung hindi na-trigger to. Kung hindi na-trigger yung order ko rito sa side na to. Losing trade ako dito. Kasi ang tatargetin ko malamang itong high na to eh. 'Di ba? So para sa akin losing trade to. Yung sinuwerte lang talaga ako rito. Yun. Kasi yun nga dahil nga doon hindi ko sinunod to. Kasi nga downtrend na rito eh, 'di ba? Dapat naka short side na tayo. Pero anyway, yun pa rin naman, wala pa rin namang issue yan. So ngayon, napaliwanag ko na to. Maraming magtatanong bakit hindi ko tinake profit dito or around dito sa consolidation na to, ganyan. So yun yung ipapaliwanag ko sa next video kasi konektado yung video na to dun sa previous trade ko na pinakita ko na up ako ng 12 hour. Ito yun, itong trade na to. Ito mismo yung trade na yan. So, bibigyan ko ng explanation itong trade na to tsaka dito, itong trade na to. So, para mas maintindihan nyo kung bakit ko siya hindi, kahit nandito na ako sa price na to, hindi ko siya kinancel, hindi ko siya kinlose dito sa consolidation na to. Ipapaliwanag ko yun sa susunod na video. Okay, so para mas maintindihan nyo kung bakit ko siya hindi ginawa. So ngayon, yan, hindi ko muna to lilinisin kasi gagawa pa ako nga yung susunod na video. Pero kung maghahanap man tayo ng trade yan, sige, insights muna tayo. Kung maghahanap ako ng trade, bigyan ko lang kayo ng idea. So ito yung support. Ito yung area ng support. So ang ini-expect ng tao, pupunta dyan, magda-drop, diba? So kung pupunta dito yung price, merong imbalance dito. Malamang, ito yung magiging order block natin. So yan. So ito yung magiging inducement para sa akin. Itong support area na to. So ang nakikita kong magiging idea niyan is ganito. Tapos ganyan. Tapos drop. So ganyan ang nakikita ko. Again, wala nakakaalam kung ano talaga mangyayari. Pero ito yung nakikita ko. So ngayon, bias natin is short. Yan. Ang target ko is itong previous low. Yan. So yun lang muna. Again, pag nagustuhan nyo, like, pag gusto nyo ma-notify, subscribe. Yun, ingat kayo. Maraming salamat. Small scale trader ulit. Hanggang sa susunod.